Kung hindi mo ito gagawin, mawawala sa iyo ang lahat. Nakatayo si Liana sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Ang mga kamay ay bahagyang manginginig habang hawak ang simpleng puting damit na inilabas niya mula sa kabinet. Ang boses ni Doña Carmela ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Malamig, walang awa, at puno ng tagumpay na parabang hawak nito ang susi ng kanyang buong pagkatao. Pumasok ka sa meeting na yon, Liana. Makipagkita ka kay Rafael Monteverde at baka, sabihin nating, hindi ko muna ipapakita sa abogado ang mga dokumentong yon. Ani Carmela kanina habang nakaupo sa ginintuang sofa ng salas. Ang mga mata ay nagniningning sa masamang hangarin. Kung hindi, alam mo naman kung ano ang mangyayari. Mawawala ang kumpanya ng iyong ama, ang lahat ng pinaghirapan niya, sa ilalim ng aking pangalan. Napapikit si Liana. Ramdam ang bigat ng bawat salitang yon. Ang kanyang ama, si Don Enrique, ay nakaratay sa ospital, mahina, halos hindi na makapagsalita. At habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, ang babaeng pinakasalan niya ay tahimik na kumukuha ng kontrol sa lahat. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang sarili sa salamin. Sadyang pinili niya ang pinakasimpleng damit, isang luma at kupas na puting blusa na may simpleng palda. Hindi siya nag-ayos ng buhok. Sa halip, sadyang ginulo niya ito. Kumuha siya ng pulbos at sadyang pinadulas ang kanyang muka, saka naglagay ng labis na kolorete na halatang hindi tugma sa kanyang kutis. Tiningnan niya ang kanyang sarili, pangit, hamak, at malayo sa imahe ng isang tagapagmanang Valdez. Kung ganito ako, bulong niya sa sarili, tiyak natatanggihan niya ako. Mawawala ng interes si Rafael Monteverde at hindi ko na kailangang pakasalan ng isang estranjero para sa kapakanan ng isang babaeng gusto lang akong kontrolin. Ngunit sa likod ng kanyang plano, may kirot na hindi niya maikakaila. Ang kanyang ama, ang taong nagpalaki sa kanya, nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa kumpanya. Ang tanging pamilyang nagmamahal sa kanya ng totoo at nakahiga sa ospital, hindi alam na ang kanyang asawa ay nagbabalak na agawin ang lahat. Hindi siya maaring mawala. Hindi niya kayang mawala ang pangalang Valdez, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pagkakakilanlan. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at lumabas ng silid. Sa bawat hakbang patungo sa pintuan, ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang sasakyan ay naghihintay sa labas, isang itim na sedan na maghahatid sa kanya sa restaurant kung saan siya makikipagkita sa lalaking magiging asawa niya kung sakaling magtagumpay ang plano ni Carmela. Sa loob ng sasakyan, tiningnan niya ang kanyang telepo. May mensahe mula sa kanyang ama. Isang simpleng, "Mahal kita anak, maging matatag ka." Napangiti siya ng bahagya, ngunit agad ding napalitan ng lungkot. Hindi niya alam kung gaano pa katagal ang kanyang ama. Hindi niya alam kung makakayaban niyang ipaglaban ang lahat ng ito ng mag-isa. Dumating sila sa isang eksklusibong restaurant sa may BGC. Isang lugar na puno ng mamahaling sasakyan at mga taong nakadamit ng taga-disenyo. Nang lumabas si Liana ng sasakyan, ramdam niya ang mga mata ng mga tao na nakatingin sa kanya. Hindi dahil sa kagandahan, kundi dahil sa kanyang kakaibang itsura. Ngunit hindi niya ito pinansin. Itinaas niya ang kanyang baba at pumasok. Sa loob, isang waiter ang naghatid sa kanya sa isang pribadong silid. Nang buksan ang pinto, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malaking bintana na tanaw ang buong city skyline. Ang kanyang postura ay kalmado, tiwala, at may hawak siyang baso ng tubig na dahan-dahang iniikot. "Miss Valdez?" sabi ng waiter. "Si Mr. Monteverde po." Tumalikod ang lalaki, at sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang muka ni Rafael Monteverde. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may kakaibang lalim. Parang may alam siyang hindi niya dapat malaman. Numiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi naman nakakatakot, ngunit may kakaibang epekto sa kanya. "Miss Liana Valdez?" ani Rafael. Ang boses ay mahinahon at may otoridad. "Ako si Rafael Monteverde. Ikinagagalak kong makilala ka." Umupo si Liana sa tapat niya. Sinubukang maging komportable kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. "Mr. Monteverde?" sagot niya. Sinubukang gawing monotonous ang kanyang boses. "Salamat sa paglalaan ng oras."
Tiningnan siya ni Rafael ng mabuti, mula ulo hanggang paa, at sa isang iglap, may kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ito parkasuklam o pagtataka, kundi isang bagay na mas malalim. Parang nakikita niya ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Alam mo, ani Rafael, bahagyang nakatagilid ang ulo, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Natigilan si Liana. Ano ang ibig mong sabihin? Ang damit, ang make-up, ang paraan ng pag-upo mo, lahat ng iyon ay sadyang ginawa para itaboy ako, hindi ba? Numiti si Rafael ng bahagya, ngunit walang panghuhusga sa kanyang boses. Gusto mong umalis ako? Gusto mong tapusin ang usapan na ito nang hindi mo kailangang pakasalan ang isang estranyo? Nanlaki ang mga mata ni Liana. Paano niya nalaman? Paano niya nakita ang lahat ng iyon sa isang tingin lamang? Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan mo, pagtanggi niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang tumayo si Rafael at lumapit sa kanya. Sa kanyang gulat, inabot niya ang isang tissue mula sa mesa at, nang walang anumang pag-aalinlangan, marahang pinunasan ang kolorete sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga daliri ay mainit at sa kabila ng kanyang pagkagulat, hindi siya nakaalis. May nakikita akong iba sa iyo, Liana. Mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Isang babaeng malakas, matalino, at puno ng sakit na pinipilit itago. Isang babaeng hindi natatakot na lumaban kahit na ang tanging sandata niya ay ang pagpapanggap na mahina. Nawala ng boses si Liana. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may naramdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Isang bahid ng pag-asa, ng pagtataka, ng isang bagay na parang liwanag sa gitna ng dilim. Paano mo nalaman? Halos bulong niyang tanong. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, bumalik siya sa kanyang upuan at uminom ng tubig. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Hindi kita kilala ng personal, Liana. Ngunit alam ko ang tungkol sa'yo. Alam ko ang mga pinagdaanan mo. Alam ko kung bakit ka nandito ngayon at alam ko kung gaano mo ka gustong umalis. Kung alam mo, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay may bahid ng hamon. Bakit hindi mo pa ako paalisin? Bakit mo pa ito pinatutuloy? Ngumiti si Rafael, isang ngiting puno ng lihim. Dahil sa unang pagkakataon, nakakita ako ng isang taong hindi natatakot na maging totoo, kahit na ang katotohanan yon ay hindi maganda. At gusto kong malaman kung sino ka talaga, Liana. Ang totoong ikaw. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Liana na may nagbabago sa kanyang loob. Ang takot, ang galit, ang pagnanais na tumakas. Lahat ng yon ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang damdamin. Isang pagtataka, isang pag-usisa, at isang bahid ng pag-asang hindi niya kayang pigilan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang kanyang telpono. Nakita niya ang pangalan ni Carmela sa screen at agad na bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa siya malaya. Kailangan ko nang umalis, sabi niya mabilis na tumayo. Salamat sa oras, Mr. Monteverde. Rafael! Pagtatama nito. At hindi pa tayo tapos, Liana. Babalik ka pa rito. Tumigil siya sa paglalakad at lumingon. Paano mo nasabi? Alam ko lang, sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. At sa susunod na magkita tayo, sana ay makita na kita ng walang maskara. Hindi sumagot si Liana. Umalis siya ng restaurant na mabilis. Ang kanyang puso ay parang may bagong ritmo. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sila, hindi niya maiwasang lumingon sa salamin. Sino ba talaga si Rafael Monteverde? At bakit parang kilala na siya nito, kahit na hindi pa sila nagkikita? Sa gabi niyon, habang nakahiga sa kanyang kama at nakatingin sa kisame, hindi maalis ni Liana sa isipan ang mga salita ni Rafael. May nakikita akong iba sa'yo. Anong ibig sabihin noon? At bakit, sa kabila ng lahat ng pag-iingat niya, may bahagi sa kanya na gustong malaman ng sagot? Kinuha niya ang kanyang telepon at naghanap ng impormasyon tungkol kay Rafael Monteverde. Ngunit sa halip na makatulog, mas lalong nagising ang kanyang isipan. May isang bagay na hindi tugma. May isang lihim na hindi pa niya natutuklasan.
At sa unang pagkakataon, sa halip na takot, naramdaman niya ang determinasyon. Kung gusto mong malaman kung sino ako, Rafael, bulong niya sa dilim, kailangan ko munang malaman kung sino ka. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Liana. Hindi na siya tatakbo pa. Haharapin niya si Rafael Monteverde, haharapin ang mga lihim nito, at haharapin ang laban na naghihintay sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapanggap. Haharapin niya ang lahat ng buo, kahit na ang ibig sabihin noon ay mawala ang lahat. Umaga pa lang, gising na si Liana. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa salamin sa harap niya. Hindi na ang babaeng nagpinta ng peking mukha kahapon. Kanina pa niya inuulit-ulit sa isip ang mga salita ni Rafael. Nakikita kong isang malakas na babaeng nagtatago ng sakit. May kakaiba sa pagkakasabi niyon. Parang may alam siyang igit pa sa dapat niyang malaman. Bumaba siya sa kusina at nadatnan si Carmela na nagkakape habang may kausap sa telpon. Mabilis na nagbago ang tono nito nang makita siya. "Ah, anak, gising ka na pala?" Nakangiting sabi ni Carmela, ibinaba ang telpon. "Kumusta ang pagkikita ninyo kahapon? Sana naman hindi mo sinayang ang pagkakataon." "Maayos naman," sagot ni Liana, pinipigilan ang kaba. "Nag-usap lang kami." "Nag-usap lang?" Tumikhim si Carmela, hindi makapaniwala. "Liana, hindi kita pinapunta roon para makipagkaibigan. Kailangan kong malaman kung seryoso si Rafael sa'yo. Ang Monteverde Group ang susi sa pagpapalawak ng ating kumpanya." "Alam ko, Carmela," mariin na sabi ni Liana. "Pero hindi ko kayang magmadali. Kailangan kong kilalanin muna siya." Nagkatinginan sila. May kislap na hinala sa mga mata ni Carmela, ngunit hindi na nito pinilit pa. "Sige, basta't huwag mong kakalimutan kung bakit ka nandoon." Pagkaalis ni Carmela, nakahinga ng maluwag si Liana. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa silid-aklatan para mag-ayos ng mga dokumento, may napansin siyang kakaiba. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Carmela, ang silid na laging nakalak, ang silid na hindi niya kailanman pinapasukan. Tumingin siya sa magkabilang gilid ng pasilyo. Walang tao. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Ang opisina ni Carmela ay maayos at malamig. Puno ng mga antigong kasangkapan at mga larawan ng mga party at sosyal na okasyon. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Liana ay ang lamesa sa gitna at ang isang folder na nakalabas sa drawer na hindi gaanong nakasara. Kinakabahan siyang lumapit. Binuksan niya ang folder at nanlamig ang kanyang katawan. Dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng mga share, Valdez Corporation. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga pahina. Nakasaad doon ang paglilipat ng mga share mula sa pangalan ni Don Enrique Valdez patungo sa pangalan ni Doña Carmela Valdez. May pirma ng kanyang ama. Ngunit alam ni Liana na hindi ito maaring totoo. Ang kanyang ama ay nasa ospital sa nakalipas na 2 buwan, hindi makagalaw ng maayos nasa sakit. Paano ito nakapirma sa dokumentong ito na may petsang 1 linggo pa lamang ang nakalipas? "Imposible," bulong niya, pinagpapawisan ang no. "Itatago niya ang mga ito? Para saan?" Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepo at kinuna ng larawan ang bawat pahina. Bago pa man siya matapos, narinig niya ang yabag ng mga paa papalapit sa pinto. Mabilis niyang ibinalik ang folder sa drawer, isinara ito at nagkunwaring nag-aayos ng mga libro sa malapit na estante. Pumasok si Carmela, may niting naglalaro sa labi. "Liana, anak, may hinahanap ka ba?" "Wala naman," sagot ni Liana. Pinipilit ang boses na kalmado. "Nag-iisip lang ako kung saan ilalagay ang mga bagong libro ng aklatan." Tinitigan siya ni Carmela ng matagal, parang sinusukat ang bawat galaw. "Sige, mag-ingat ka lang. May mga bagay sa bahay na ito na hindi dapat galawin." Paglabas ni Liana, parang may punyal na bumaba sa kanyang dibdib. Alam ni Carmela? O hindi niya alam, hindi niya matiyak. Ngunit isang bagay ang tiyak. May malaking sikreto ang madrasta niya at kailangan niyang malaman kung ano pa ang nakatago. Kinagabihan,
Nakatanggap si Liana ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kailangan kitang makausap ng pribado. Bukas, 7 ng gabi, sa cafe ilang-ilang. Huwag mong sasabihin kanino man. Hindi siya nakasagot agad, ngunit alam niyang kailangan niyang pumunta. Kung may alam si Rafael tungkol kay Carmela, kailangan niyang malaman yon. Dumating siya sa cafe ilang-ilang ng 6:55 ng gabi. Pribado ang lugar, tago sa mata ng publiko at puno ng mga halaman na nagbibigay ng katahimikan. Nakaupo na si Rafael sa isang sulok, nakaharap sa pinto na may tasa ng kape sa harapan. "Liana!" Tumayo siya nang makita siya. "Salamat sa pagpunta. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ako tinawagan," direktang sabi niya, umupo sa harap niya. "At paano mo nalaman ang tungkol kay Carmela?" Hindi agad sumagot si Rafael. Tiningnan niya ang kape, saka itinaas ang mga mata sa kanya. "Nung unang pagkikita natin, hindi lang kita nakita. Nakita ko rin ang mga palatandaan. Ang mga dokumentong itinatago ng iyong madrasta. May alam ako tungkol sa plano niya para sa Valdez Corporation." Nanlaki ang mga mata ni Liana. "Paano mo nalaman?" "May mga taong nagtatrabaho para sa akin na nag-imbestiga sa mga galaw ni Carmela. Hindi ko ginawa yon para sa sarili ko, kundi para sa iyo." Huminto siya. Pinag-aralan ang mukha niya. "Alam kong hindi tayo nagkakilala sa tamang paraan. Alam kong pinilit ka lang na makipagkita sa akin. Ngunit nakita ko ang tapang sa iyo, Liana. At ayoko mawala yon sa mga kamay ng isang taong nagpaplano ng masama." Naramdaman ni Liana ang pag-igit ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, may taong naniniwala sa kanya. Hindi dahil sa kanyang apelido, kundi dahil sa kung sino siya. "Natagpuan ko ang mga dokumento." Pag-amin niya, ibinaba ang tingin. "Sa opisina niya. Mga dokumento ng paglilipat ng mga share mula sa aking ama patungo sa kanya. Ngunit imposible yon. Ang aking ama ay nasa ospital, hindi makapirma." "Tama ka," sabi ni Rafael, sumandal sa upuan. "At mayroon akong ebidensya na ang mga pirma sa mga dokumentong iyon ay peke. Ngunit kailangan kong malaman, handang harapin mo ba ang iyong madrasta? Dahil kung gagawin natin ito, walang atrasan." Tumingin si Liana sa kanya, naramdaman ang pagpintig ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Sa halip, may nararamdaman siyang bagong lakas. Isang determinasyon na hindi niya alam na kaya niyang taglayin. "Gagawin ko," matatag na sabi niya. "Ngunit kailangan ko munang kausapin ang aking ama. Siya ang tanging makapagsasabi sa akin ng totoo." Tumango si Rafael, may bahagyan ngiti sa labi. "Sige, ngunit maging maingat. Kapag nalaman ni Carmela na may alam ka na, hindi na siya magdadalawang isip na gawin ang lahat para protektahan ang sarili niya." Umalis si Liana sa cafe na may mabigat ngunit malinaw na puso. Habang nakasakay sa kotse, hawak niya ang kanyang telpon o tinitingnan ang mga larawan ng mga dokumento. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang ama ang lahat ng ito. Ang kanyang ama na mahina na nasa ospital, na siya lang ang tanging pag-asa. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito, para sa kanyang ama, para sa kumpanya at higit sa lahat, para sa kanyang sarili. Kinuha niya ang telpono at tinawagan ng ospital. "Pa, kailangan kita makausap. Bukas, agad-agad." Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa ospital na si Liana. Hawak niya ang isang maliit na paper bag na may lamang lugaw at mainit na tsokolate. Alam niyang paborito ito ng kanyang ama. Ngunit hindi ang pagkain ang totoong dala niya. Sa loob ng kanyang bag, nakatago ang teleponong may mga larawan ng mga dokumento ang nakuha niya mula sa opisina ni Carmela. Tumigil siya sa harap ng pinto ng private room. Sa pamamagitan ng maliit na bintana, nakita niya ang kanyang ama. Nakahiga sa kama, nakakonekta sa mga makina na nagmo-monitor ng kanyang mahinang puso. Mas payat siya kumpara nung huli silang magkita. Ang buhok niyang dating itim ay halos puro puti na. Ngunit ang mga mata niya, kahit pagod, ay may liwanat pa rin nang makita si Liana. "Anak," mahinang sambit ni Don Enrique, iniaangat ang kanyang kamay.
Mabilis na pumasok si Liana, inilapag ang paper bag sa side table bago hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Pa, kumusta po kayo? Sinabi ng doktor na mas bumuti raw ang kondisyon ninyo kahapon? Bumubuti kapag nandyan ka, nakangiting sagot ng matanda. Ngunit agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang masinsinang tingnan ng kanyang anak. May dala kang mabigat na. Nakikita ko sa mga mata mo. Napalunok si Liana. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Kinuha niya ang kanyang telepo at binuksan ang mga larawan. Dahan-dahan niyang iniharap ito sa kanyang ama. Pa, kailangan ko pong malaman ang totoo. Ano po itong mga dokumentong ito? Bakit po inililipat ang mga share ninyo sa pangalan ni Carmela? Tumahimik si Don Enrique. Sa ilang sandali, ang tanging naririnig ay ang beep ng heart monitor. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Liana at ipinikit ang mga mata. Nang magsalita siya, pumutok ang boses niya sa sakit. Alam kong darating din ang araw na ito. Hindi ko lang inaasahan na ganito kaaga. Pa, ano po ang ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Liana, nararamdaman ang pagbilis ng kanyang pintig ng puso. Binuksan ni Don Enrique ang kanyang mga mata. May mga luha itong namumuo, ngunit matatag ang titig. Kailangan mong malaman ang lahat, nak. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. At hindi ko kayang dalhin sa hukay ang katotohanan. Umupo si Liana sa upuan sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Narito po ako pa. Handa po ako makinig. Ang babaeng yan, si Carmela, ay hindi lamang naghahanap ng kontrol sa kumpanya. Gusto niyang angkinin ang lahat. Ang Valdez Corporation, ang mga ari-arian, ang bahay, lahat. Huminga siya ng malalim, tila kinokolekta ang lakas para ipagpatuloy. Nang malaman kong may maluba na akong sakit, ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Naglagay ako ng mga nakatagong testamento, mga dokumentong hindi niya alam na umiiral. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kabilis kumilos. Ano pong mga testamento? Saan po nakatago? Mabilis na tanong ni Liana. Tumingin si Don Enrique sa kanyang anak. At sa unang pagkakataon may ngiti sa kanyang mga labi, ngunit isang malungkot na ngiti. Sa bangko, nak, sa safety deposit box na tanging ikaw at ako lang ang nakakaalam. Ang pangalan mo ang nakarehistro, ngunit kailangan mo ng espesyal na susi para mabuksan ito. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang unan. Nang ibalik niya ito, may hawak siyang isang maliit na tansong susi, luma. Halos kupas na ang kulay, ngunit malinis at maayos. Inilagay niya ito sa palad ni Liana. Ito ang susi, nak. Sa loob ng box na yon, makikita mo ang kopya ng totoong testamento, ang isa na nagsasaad na ikaw ang nag-iisang tagapagmana. May mga bank statements din doon na nagpapatunay na nililipat ni Carmela ang mga pondo ng kumpanya sa kanyang persona na account. Sapat na ebidensya para sirain siya. Napanganga si Liana habang nakatingin sa susi sa kanyang palad. Ang maliit na bagay na ito, malamig, mabigat sa pakiramdam, ang siyang susi sa kanyang kalayaan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay nanlalabo at ang boses ay nanginginig. May isa pa akong kailangang sabihin sa iyo, nak. Isang bagay na itinago ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Nakikinig po ako pa? Ang pagkakamali ko, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, ay ang hindi pagprotekta sa iyong ina. Napahinto siya, pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Nung nabubuhay pa siya, pinayagan kong kontrolin ni Carmela ang mga desisyon sa kumpanya. Akala ko, makakatulong yan sa atin. Ngunit sa huli, sinira niya ang lahat. Ang relasyon natin bilang mag-anak, ang tiwala mo sa akin, at ang kalusugan ng iyong ina. Hindi ko napigilan ang nangyari sa kanya, at hanggang ngayon, dala-dala ko ang pagkakasala na yon. Naramdaman ni Liana ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Pa, hindi niyo po kasalanan ang nangyari kay Mama, si Carmela. Alam ko, nak. Ngunit hindi ko rin naprotektahan ang sarili ko. Pinayagan ko siyang kontrole ng lahat dahil natakot ako.
Natakot ako mawala ang lahat. Ang kumpanya, ang reputasyon, ang pamilya. Ngunit sa pagtatago ko sa takot na yon, mas marami akong nawala. Tumahimik ang mag-ama. Ang tanging naririnig ay ang mga tunog ng makina sa ospital at ang mahinang pag-iyak ni Liana. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama ng mas mahigpit. Pa, hindi po kayo nag-iisa. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko pababayaan ang kumpanya ang pamana ninyo. Kaya mo bang ipaglaban ito, nak? Mahinang tanong ni Don Enrique. Kaya mo bang harapin si Carmela? Harapin ang lahat ng kasinungalingan niya at manindigan para sa katotohanan? Tumingin si Liana sa susi sa kanyang palad. Sa maliit na bagay na yon, nakita niya ang buong buhay niya. Ang mga sakripisyo ng kanyang ama, ang alaala ng kanyang ina, ang mga taon ng pagtatago at pagpapanggap. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang pagkakataon. Ang pagkakataong mabawi ang lahat. Kaya ko po, Pa. Ipinapangako ko sa inyo. Ipaglalaban ko ang ating kumpanya. Ipaglalaban ko ang ating pangalan. At ipaglalaban ko ang katarungan para sa ating pamilya. Numiti si Don Enrique. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tila gumaan ang kanyang mukha. Yan ang aking anak. Yan ang babaeng itinuro sa akin ng iyong ina na maging matapang. Niyakap ni Liana ang kanyang ama. Nararamdaman ang init ng kanyang katawan. Mahina, ngunit buhay pa. Sa mga sandaling yon, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may nararamdaman siyang bago. Isang apoy sa kanyang dibdib. Isang determinasyon na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Pa, kailangan ko pong umalis. May kailangan po akong gawin ngayon. Tumango si Don Enrique. Alam ang ibig sabihin nito. Sige, nak. Ngunit bago ka umalis, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Ano po yon? Mag-ingat ka kay Rafael Monteverde. Hindi ko alam kung nasa panig ba siya natin o ni Carmela. Ngunit kung totoo ang sinasabi niyang gusto kanyang tulungan, gamitin mo siya. Ngunit huwag mong kalimutan. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan mo sa mundong ito ay ang sarili mo. Napaisip si Liana sa mga salita ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng babala, may bahagi sa kanya na naniniwalang iba si Rafael. May bahagi sa kanya na nakakita ng katapatan sa mga mata nito nung gabing yon sa cafe. Salamat po, Pa. Mamahalin ko po kayo palagi. Mahal din kita, anak. Higit pa sa alam mo. Umalis si Liana sa ospital na may dalang-dalawang bagay, ang tansong susi at ang mga salita ng kanyang ama. Habang nakasakay sa kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang telepo o may isang mensahe mula kay Rafael. Maikli, direkta. Kailangan na nating mag-usap, na yon, sa opisina ko. Tiningnan ni Liana ang susi sa kanyang kamay, saka ang mensahe sa kanyang telepo. No. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pangamba. Sa halip, may ngiti sa kanyang mga labi. Game. Mahinang bulong niya, bago sinimulan ang makina ng kotse. Ang opisina ni Rafael ay hindi nakatulad ng una niyang pagdalaw. Noon, para itong isang malamig na palasyo ng salamin at bakal, puro gilid at matutulis na linya. Ngayon, habang nakaupo si Liana sa harap ng malaking mesa nito, parang mas mainit ang lugar, o baka siya na mismo ang nagbago. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Pagkapasok niya, inilapag niya agad ang tansong susi sa mesa at sinabing, May pinuntahan akong safety deposit box kanina. Alam kong tama ang hinala mo? Tiningnan siya ni Rafael na may halong paghanga. Hindi ka malang nagpahinga. Hindi na kailangan, sagot ni Liana, habang inaalis ang pagkakatali ng buhok. Habang tumatagal na nakaupo lang ako, mas lumalakas ang loob ni Carmela. Ayoko ng ganon. Binuksan ni Rafael ang sobrang dala ni Liana. Isang sulya pa lang sa mga dokumento, napakunot na ang noon nito. Ito na nga, ang mga hindi rehestradong paglipat ng share sa ilalim ng pangalan ng mga tauhan ni Carmela. May pirma ng abogado na matagal nang nawala sa bansa. May kakilala ka bang makakatulong sa atin na patunayan na peke ang mga iyon? Tanong ni Liana. Tumango si Rafael, inilapag ang mga papel. May forensic document examiner akong kakilala.
Subalit bago yon, may mas mahalaga akong nalaman kaninang umaga. Napaharap sa kanya si Liana. Ano yon? Ang personal assistant ni Carmela, si Marites. Alam kong may alam ito sa mga ginagawa ng madrasta mo. Kaya't sinundan ko ito. Bahagyang ngumiti si Rafael. Walang ideya si Carmela na may mga tauhan din ako sa kumpanya niya. Paano mo nalaman kung sino ang mga tauhan niya? Hindi mo ba naisip kung bakit ako nagtagumpay sa negosyo, Liana? May bahid ng pagkatuwa sa boses ni Rafael. Hindi dahil sa pera ng pamilya ko, kundi dahil marunong akong makinig. At ang mga taong hindi napapansin, ang mga tagalinis, ang mga sekretarya, ang mga tuper, sila ang nakakaalam ng lahat. Napaisip si Liana. Si Marites, ilang taon na bang kasama ni Carmela? 14 na taon. Pero nitong nakaraang taon, may hindi magandang nangyari sa kanila. May pinag-awayan sila tungkol sa isang komisyon na hindi nabayaran kay Marites. Umupo ng tuwid si Rafael. Kaya't kahapon, kinausap ko siya. Nanlaki ang mata ni Liana. At hindi pa siya handang magsalita, pero hindi rin niya itinanggi na may alam siya. May seryosong ekspresyon si Rafael. Kailangan natin siyang kumbinsihin na mas ligtas siya sa panig natin kaysa kay Carmela. Paano natin gagawin yon? Sa susunod na araw may board meeting. Doon natin ilalabas ang lahat. Tumayo si Rafael at naglakad papunta sa malaking bintana. Ngunit kung wala ang patotoo ni Marites, maaaring sabihin ni Carmela na gawa-gawa lang natin ang mga dokumento. Kailangan natin ng saksi. Tumayo rin si Liana. Kaya ko siyang kausapin. Lumingon si Rafael. May pag-aalala sa mga mata. Liana, alam kong matapang ka. Ngunit si Carmela, alam ko kung gaano siya kadelikado. Mas matagal ko siyang nakasama kaysa sayo. Lumapit si Liana sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay matatakot na ako sa kanya. Sapat na ang mga taon kong natatakot. May ilang sandaling katahimikan. Tiningnan siya ni Rafael at sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi awa, hindi pagkaawa, kundi paggalang. Okay, sabi ni Rafael. Ngunit hindi ka mag-iisa, sasamahan kita. Hindi ba masyadong halata yon? Kung makita tayong sabay, alam mo Liana, sa negosyo may mga pagkakataon na ang pagiging halata ang pinakamatalinong taktika. Numiti si Rafael. Magsisimula na tayong kumilos na parang magkasundo tayo, na parang totoo ang kasunduan natin. Papayagang marinig ni Carmela na nagpaplano tayo ng kasal. Nagulat si Liana. Kasal? Hindi naman totoo. Isang eksena lang. Lumapit si Rafael. Kung iisipin ni Carmela na kampante na tayo, na iniisip nating panalo na tayo, mababawasan ang pagiging maingat niya, at doon natin siya masisindak. Napaisip si Liana. Matalino? Pero paano natin makukumbinsi si Marites? May ideya ako. Umupo si Rafael sa gilid ng mesa. Bukas ng umaga, may meeting ang mga department heads. Naka-schedule si Marites na magdala ng mga dokumento para sa pirma ni Carmela. Kailangan natin siya makausap bago pa man siya makapasok sa opisina ni Carmela. Sa labas ng kumpanya? Tumango si Rafael. May coffee shop sa tapat ng gusali. Doon siya madalas bumibili ng kape tuwing umaga bago pumasok. Kung magkikita tayo roon ng maaga, anong oras? 6:30. Tiningnan ni Liana ang kanyang relo. 8:00 na ng gabi. Kaya pa. Kailangan ko lang umuwi para magpalit at matulog ng maaga. May mas mabilis na paraan. Tumayo si Rafael at kinuha ang kanyang coat. May kondominium ako malapit dito. Pwede kang matulog sa guest room. Bukas ng umaga, sabay na tayong pumunta. Tumigil si Liana. Hindi ba masyadong mabilis to? Ano ang mabilis? Na magtiwala ako sa'yo. Na sumasama ako sa kondo mo. Napahawak si Liana sa kanyang braso. Hindi ako sanay na may nag-aalaga sa akin. Lalo nang isang taong kakakilala ko pa lang. Hindi sumagot agad si Rafael. Sa halip, umupo ito sa upuan sa harap niya. Pinanatili ang distansya. Liana, naintindihan kita. Alam kong hindi madali ang pagtitiwala sa isang estrangero. Ngunit, hindi rin naman ako estrangero, di ba? Ilang buwan na tayo nagkikita. Ilang beses na rin kitang nakausap. Oo, ngunit, at sa mga pagkakataong yon,
May nagawa ba akong para ipag-alala mo ako? Napaisip si Liana. Totoo naman. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan niya, hindi pa siya binigo ni Rafael. Hindi siya sinamantala. Hindi siya pinilit. Sa katunayan, siya pa nga ang madalas na nag-aalala sa kanya. Tumanggo siya. Sige, pero sa guest room ako matutulog. Siyempre, nungumiti si Rafael. Hindi ako gagawa ng hindi mo gusto. Ipangako ko yan. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan ni Rafael, napansin ni Liana ang mga ilaw ng lungsod na nagliliwanag sa salamin ng mga gusali. May kakaibang pakiramdam siya. Hindi takot, hindi kaba, kundi isang bagay na parang pag-asa. Rafael? Salamat. Sa lahat. Hindi siya lumingon sa kanya, nakatingin lang sa unahan. Sa pagsama sa akin, sa pagtulong, sa hindi paghusga sa akin. Liana, mahinang sabi ni Rafael, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang ginagawa ko dahil nararapat ito. Hindi dahil may utang ako sa'yo. Pero, at alam mo, patuloy niya, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may ginagawa akong hindi para sa negosyo, para sa isang tao. Napalingon si Liana sa kanya. Sa liwanag ng mga ilaw ng kalye, nakita niya ang totoong ekspresyon ni Rafael. Hindi ang CEO, hindi ang negosyante, kundi ang tao. Para sa akin? Halos bulong niyang tanong. Tumango si Rafael. Para sa'yo. May kakaibang init na kumalat sa dibdib ni Liana. Hindi niya alam kung anong tawag doon. Tiwala? Pag-asa? O marahil, simula ng isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. 6:30 ng umaga na sa tapat na sila ng coffee shop. Nakaupo si Liana sa tabi ng bintana, nakatingin sa pinto habang umiinom ng kape. Katabi niya si Rafael, nakatingin din sa parehong direksyon. Nandyan na, bulong ni Rafael. Tumingin si Liana. Papasok na si Marites, isang babaeng nasa edad 40, may suot na beige na uniform, may dalang malaking bag. Mukhang pagod, parang hindi nakatulog na maayos. Maghihintay ako sa labas, sabi ni Rafael. Kung kailangan mo ako, tawagin mo lang. Tumango si Liana. Huminga siya na malalim bago tumayo at nilapitan si Marites. Marites? Lumingon ang babae, nagulat. Miss Liana, anong ginagawa niya dito? Maari bang makausap kita? Sandali lang. Itinuro ni Liana ang bakanting mesa sa sulok. Kape lang, pwede ba? Nag-alinlangan si Marites. Kitang-kita ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya. Umupo sila. Umorder si Liana ng kape para sa dalawa. Nang maihatid na ito, siya nagsalita. Alam kong hindi ka komportable, at alam kong alam mo kung bakit ako narito. Hindi sumagot si Marites, nakatingin lang sa kanyang kape. Alam kong may alam ka tungkol sa mga ginagawa ni Carmela, ang mga dokumento, ang mga shares, ang mga hindi rehistradong transaksyon. Mahina ang boses ni Liana. At alam kong may dahilan ka kung bakit hindi mo pa ito inilalabas. Tumingala si Marites. May takot sa kanyang mga mata. Miss Liana, hindi ko alam ang... Marites, hindi kita hinuhusgahan. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. 14 na taon kang nagtrabaho para kay Carmela. Alam kong may pinagdaanan kang mga bagay na hindi mo kayang sabihin. Huminto si Liana. Ngunit alam ko rin na may nagawa siyang hindi maganda sa'yo. Ang komisyon na hindi binayaran, ang mga pangako na hindi tinupad. Nanatiling tahimik si Marites. Ngunit nakita ni Liana ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ako humihingi ng malaking bagay, patuloy ni Liana. Humingi lang ako ng katotohanan. Hindi para sa akin, para sa mga taong naagrabyado, para sa kumpanya na pinaghirapan ng aking ama. Para sa mga empleyadong maaring mawalan ng trabaho kung magtagumpay ang plano ni Carmela. Miss Liana, pumikit si Marites. Kung magsasalita ako, sigurado akong wala na akong trabaho. At baka mas masahol pa. Hindi ka mawawala ng trabaho, ipangako ko sa'yo.
Hinawakan ni Liana ang kamay ni Marites. At hindi ka mag-iisa. Kasama mo ako. Kasama natin si Mr. Monteverde. Hindi ka namin pababayaan. May ilang sandaling katahimikan. Umorder pa ng kape si Marites. Parang kailangan niya ng oras para mag-isip. Ngunit nang ibaba niya ang tasa, may determinasyon na sa kanyang mga mata. May mga dokumento ako. Mga kopya ng lahat ng transaksyon ni Carmela sa nakalipas na 5 taon. Itinatago ko sila sa isang lugar na hindi niya alam. Mahina ang boses ni Marites. Ngunit kailangan kong malaman, ano ang mangyayari sa akin pagkatapos? Magiging testigo ka. Protektado ka ng batas. Tiningnan ni Liana si Marites ng diretso sa mata. At kung kinakailangan, bibigyan kita ng bagong trabaho. Sa kumpanya ng pamilya namin, sa totoong kumpanya, hindi ang pinapatakbo ni Carmela. Napaluha si Marites. Miss Liana, hinted ko alam kung paano kayo nagpasalamat. Hindi mo kailangan magpasalamat. Kailangan mo lang gawin ang tama. Numiti si Liana. Kaya mo ba? Tumango si Marites. Pinupunasan ang mga luha. Kaya ko. Para sa aking mga anak. Para sa lahat ng biktima ni Carmela. Paglabas ni Liana ng coffee shop, sinalubong siya ni Rafael. May tanong sa kanyang mga mata. Nagtagumpay ka? Tumango si Liana. May mga dokumento siya. Mga kopya ng lahat ng transaksyon. Ibibigay niya sa atin bago ang board meeting. Numiti si Rafael. May halong paghanga. Kahanga-hanga ka, Liana. Alam mo ba yon? Napangiti si Liana. Natututo lang ako sa pinakamahusay. Halika na. Inakbayan siya ni Rafael. Marami pa tayong gagawin. Kailangan nating i-review ang lahat ng ebidensya, ihanda ang iyong pahayag, at tiyakin na handa tayo para bukas. Buong araw silang nagtrabaho sa opisina ni Rafael. Dinala ni Marites ang mga dokumento pagdating ng tanghali. Makapal na folder na puno ng mga transaksyon, pirma, at mga sulat na nagpapatunay sa pandaraya ni Carmela. Pinag-aralan nila ang lahat. Tinawagan ni Rafael ang kanyang forensic document examiner na nagkumpirma na ang mga pirma sa mga dokumento ay hindi tugma sa mga orihinal. May nakitang mga pagkakaiba sa mga sulat kamay, mga bahid ng tinta, mga pagbabago sa mga petsa. May sapat na tayong ebidensya, sabi ni Rafael. Inilapag ang huling dokumento. Bukas, sa board meeting, ilalabas natin ang lahat. Pero paano natin sisimulan? Tanong ni Liana. Paano natin ihaharap ito sa board nang hindi sila nagkakagulo? May plano ako. Umupo si Rafael sa harap niya. Una, magsisimula tayo sa mga menor de edad na pagkakamali. Ipakita natin na may mga hindi tugmang transaksyon. Pagkatapos, unti-unti nating ilalabas ang mas malalaking ebidensya. Sa ganitong paraan, hindi agad makakapag-react si Carmela. Parang paghuhubad ng sibuyas, sabi ni Liana. Isang layer sa isang pagkakataon. Eksakto, numiti si Rafael. At sa huling bahagi, kapag napatunayan na natin ang lahat, saka natin ilalabas ang patotoo ni Marites at ang mga dokumento mula sa safety deposit box. Napaisip si Liana. Paano ang pahayag ko? Ano ang sasabihin ko sa board? Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Sabihin mo kung paano ka nilinlang ni Carmela. Kung paano niya sinubukang kontrolin ang iyong buhay. Kung paano niya pinaglaruan ang mga dokumento ng iyong ama. Tumingin si Rafael sa kanya ng diretsyo. Hindi mo kailangan mag-arte. Kailangan mo lang maging totoo. Pero paano? Kung hindi ako makapagsalita? Paano kung kabahan ako? Mag-practice tayo. Tumayo si Rafael at itinuro ang isang upuan sa harap ng mesa. Diyan ka umupo. Ako ang board. Ipakita mo sa akin ang iyong pahayag. Nag-alinlangan si Liana, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, umupo siya. Huminga ng malalim. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, mahina ang boses. Ako si Liana Valdez, anak ni Don Enrique Valdez. Narito ako ngayon upang ilahad ang katotohanan tungkol sa mga nangyayari sa ating kumpanya. Naputol si Rafael.
Mas malakas. Mas may kumpiyansa. Huminga ulit si Liana. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Liana Valdez, anak ni Don Enrique Valdez. At narito ako ngayon upang ilantad ang isang malaking pandarayan na nagaganap sa loob ng kumpanyang ito. Mas mabuti. Ngunit kailangan mong tingnan ang mga mata ng mga tao. Hindi pwedeng nakatingin ka lang sa mesa. Nag-practice pa sila ng ilang oras. Paulit-ulit. Hanggang sa naging natural na sa kanya ang mga salita, hanggang sa naramdaman niyang hindi na siya nagsasalita ng linyang kabisado, kundi ng katotohanang nagmumula sa kanyang puso. Magaling, sabi ni Rafael, nang matapos ang huling pag-practice. Bukas, handa ka na. Napangiti si Liana. Salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi mo kailangang malaman. Ngumiti rin si Rafael. Nandito ako, hindi ako aalis. May kakaibang sandali ng katahimikan. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong yon naramdaman ni Liana ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang pakiramdam ng seguridad, ng pagtitiwala, ng pagmamahal? Rafael, nagsimula siya, ngunit naputon ng tunog ng kanyang telepo. Tiningnan niya ito. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Liana? Basahin niya ng malakas. Alam kong nagpaplano ka ng isang bagay, huwag mong subukan. Kung gagawin mo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. May mga bagay akong alam tungkol sa'yo na hindi mo gustong malaman. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Naramdaman niyang may kumurot sa kanyang dibdib. Sino? Tanong ni Rafael, nakita ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Si Carmela. Inilapag ni Liana ang telepo. Nanginginig ang mga kamay. Pinablackmail niya ako. Kinuha ni Rafael ang telepo at binasa ang mensahe. Nagunot ang kanyang no. Ano ang alam niya? Hindi ko alam. Napahawak si Liana sa kanyang ulo. Maaaring maraming bagay, mga lihim ng pamilya, mga pagkakamali ko, maaaring kahit ano. Liana, tingnan mo ako. Hinawakan siya ni Rafael sa mga balikat. Anuman ang alam niya, hindi natin hahayaan na matakot tayo. Bukas, ilalabas natin ang lahat. At kapag nangyari yon, wala nang kapangyarihan ng mga banta niya. Pero paano kung walang paano kung? Seryoso ang boses ni Rafael. Nandito ako, kasama mo ako, at hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Tiningnan siya ni Liana. Sa kabila ng takot, may kakaibang lakas na nararamdaman siya. Hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may taong naniniwala sa kanya. May taong handang ipaglaban siya. Okay, sabi niya, tumango. Bukas, haharapin natin siya. Numiti si Rafael. Ganyan. Yan ang Liana na nakilala ko. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may bahid ng pag-aalala. Alam niyang hindi magiging madali ang bukas. Ngunit handa siya. Handa sila. At sa gabing yon, habang naghahanda sila para sa pinakamahalagang laban ng kanilang buhay, naramdaman ni Liana ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Pag-asa. Umaga na ng paglalantad. Nakatayo si Liana sa harap ng salamin ng kanyang silid, nakatingin sa sarili na nakasuot ng simpleng blazer at bestida. Hindi na siya ang babaeng nagtago sa likod ng pangit na makeup noong unang pagkikita nila ni Rafael. Wala nang maskara. Wala nang pagtatago. Ready ka na ba? Tanong ni Rafael mula sa pintuan. Nakasandal sa frame, may dalang dalawang tasa ng kape. Tumingin si Liana sa kanya. Hinigop ang malalim na hininga. Hindi ko alam kung ready ba ako, pero kailangan kong gawin ito. Lumapit si Rafael at inabot ang isang tasa. Ganyan ang totoong tapang, Liana. Hindi yung walang takot. Yung natatakot pero sumusunggalaw pa rin. Napangiti siya ng bahagya, inabot ang kape. Ang init nito ay dumaloy sa kanyang mga palad. Isang maliit na paalala na narito siya, buhay at hindi nag-iisa. Salamat, bulong niya. Sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin kung wala ka. Hindi mo kailangang malaman, nandito lang ako. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay, pinisil ng marahan.
Kahit anong mangyari sa meeting na yan, hindi kita iiwan. Tumango si Liana. Sa gabing yon, habang pinag-aralan niya ang kanyang mga nota at inuulit ang kanyang sasabihin, naramdaman niyang paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang banta ni Carmela. Isang text message na nagpapakulo ng kanyang dugo. Huwag mong subukan, bata ka pa. Marami kang pwedeng mawala. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang nagalit. Mas lalo siyang nagpasya. Tara na, sabi niya, inilapag ang tasa. Haharapin na natin siya. Ang boardroom ng Valdez Corporation ay puno ng mga mukhang seryoso. Ang mahabang mesa ay pinalilibutan ng mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng may edad, may mga titulo, may mga taon ng karanasan. Sa dulo ng mesa nakaupo si Doña Carmela, nakangiti ng matamis, nakasuot ng mamahaling itim na Chanel suit. Ang kanyang mga mata ay nagsisilbing matalas na sulyap sa tuwing may pumapasok. Nakaupo si Liana sa tabi ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Naririnig niya ang sariling paghinga. Ngunit nang maramdaman niya ang kamay ni Rafael na dumampi sa kanyang braso, isang maikling haplos lamang, tila bumagal ang kanyang pintig. Magandang umaga sa lahat, simula ni Carmela. Ang boses ay matamis ngunit may nakatagong kapangyarihan. Alam nating lahat kung bakit tayo nagkakasama ngayon. May mahalagang usapin tayo tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. At isa sa mga pangunahing usapin, putol ni Liana, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ay ang totoong estado ng ating kumpanya at ang mga kasinungaling ang itinago sa atin. Kumunot ang noo ni Carmela. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang ngiti. Liana, mahal, kung may sasabihin ka, maari naman nating pag-usapan ng pribado. Hindi, Doña Carmela. Hindi na ginamit ni Liana ang salitang ina na lagi niyang tawag dito. Sa harap ng lahat, dahil ito ang tamang lugar para pag-usapan ang mga bagay na dapat matagal nang nalalaman ng board. Bumulong-bulong ang mga miyembro. Ang isang matandang lalaki, si G. Santos, ay tumingin kay Liana ng may pagtataka. G. Valdez, ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Liana ang isang folder mula sa kanyang bag, inilapag sa mesa. Ang tunog nito ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang ibig kong sabihin, G. Santos, ay may mga dokumento tayo na nagpapatunay na may malaking bahagi ng stock ng kumpanya na inilipat ng walang pahintulot ng aking ama. Naging katahimikan. Ang pula ng mukha ni Carmela ay unti-unting kumalat. Liana, huwag mong sirain ang pangalan ng pamilya mo sa harap ng mga taong ito. Pabulong na sabi nito. Ngunit ang boses ay narinig ng lahat. Ang pangalan ng pamilya ko? Tumawa si Liana. Isang tuyat na tawa na walang saya. Ikaw ang sumisira sa pangalan ng pamilya Valdez. Ikaw ang nagtago ng mga dokumento. Ikaw ang naglipat ng mga stock sa pangalan ng mga tauhan mo. Inilabas niya ang mga papel, inilatag sa mesa. Ang mga mata ng board ay nag-scan sa mga numero, sa mga pirma, sa mga selyo. Ito ang ebidensya. Ang mga stock transfers na ito ay may pirma ng aking ama. Ngunit ang mga pirma na ito ay peke. Sinuri ko ito sa isang eksperto. Ang totoong pirma ng aking ama ay nasa ibang dokumento na ipinakita sa akin ng kanyang abogado. Peke, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Tumayo si Carmela. Ang kanyang kalmadong anyo ay nagsisimula ng magiba. Ikaw ay isang bata pa, Liana. Hindi mo alam ang mga pinag-uusapan mo. Ang mga dokumentong yan ay legal. Pinirmahan ng iyong ama sa harap ng mga saksi. Talaga? Putol ni Rafael. Ang kanyang malalim na boses ay pumuno sa silid. Dahil may dala akong mga saksi, at may dala rin akong mga recording. Bumaling ang lahat kay Rafael. Pinuksan niya ang kanyang laptop, pinindot ang isang button. Ang boses ni Marites, ang personal assistant ni Carmela, ay pumuno sa silid. Nanginginig nuit malenaw. Inutusan ako ni Doña Carmela na itago ang mga dokumento ng mana. Sinabi niya sa akin na huwag sabihin kanino man. Na kapag may nagtanong, sasabihin kong hindi ko alam. Naging maputla si Carmela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ay
Ito ay isang fake recording. Hindi ko alam kung saan ninyo nakuha yan, ngunit may pangalawang recording pa ako. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Ito ay mula sa isang pulong kasama ang iyong abogado, kung saan mo inutos ang paglipat ng stock. Gusto mo bang marinig ito? Tumingin si Carmela sa paligid. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa, may pagkagulat, may galit. Ang kanyang mga kakampi ay tahimik, ayaw makialam. Wala nang masasandalan. Hindi ito totoo, paulit-ulit niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang babaeng yan, si Marites, siya ay sinuhulan. Siniraan ako nito. Sinuhulan? Tumayo si Liana. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ikaw ang nagsuhol sa mga tauhan mo para itago ang mga kasinungalingan mo. Ikaw ang nagtago ng mga dokumento, ikaw ang nagpakalat ng mga peking pirma. At ngayon, kapag nahuli ka na, sasabihin mo sinuhulan ng testigo? Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang boses ay lumakas, ngunit hindi sumisigaw. Alam mo ba kung gaano katagal kong tiniis ang mga kasinungalingan mo? Ang mga araw na pinaniwalaan ko na ako ay walang kakayahan, na ako ay isang pabigat, na ang kumpanya ay mas magiging maayos kung ikaw ang mamamahala. Pinaniwalaan mo ako na hindi ako karapat-dapat. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak. Hininga niya ang malalim, pinanatili ang kanyang tindig. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, patuloy niya, ang boses ay pumutok, ay ang paraan ng pagtrato mo sa aking ama. Habang siya ay may sakit, habang siya ay mahina, ikaw ay nagplano, ikaw ay nagnakaw, ikaw ay nagtago sa likod ng kanyang pangalan. Naging katahimikan. Ang mga miyembro ng board ay tahimik. Ang ilan ay umiiwas ng tingin. Si Carmela ay nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay puno ng put. Ngunit sa kanyang put, may takot na rin. Hindi mo ito mapapatunayan, sabi ni Carmela. Ang boses ay pabulong na, ngunit matigas. Ang mga dokumento niyan ay maaring peke. Ang recording ay maaring i-edit. Wala kang sapat na ebidensya para, may testigo ako. Ang boses ni Liana ay pumutol, matalim. Hindi lamang si Marites. Meron akong isang taong nakakita sa lahat. Isang taong nakakaalam ng lahat ng ginawa mo. Tumingin si Carmela sa kanya. Ang mga mata ay naninipat. Sino? Binuksan ni Liana ang pinto ng boardroom at pumasok si Don Enrique Valdez, nakaupo sa wheelchair, hinihila ng isang nurse. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang katawan ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay. Matalim, nagniningning. Ako, sabi ni Don Enrique. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ako ang testigo. Naging nagkagulo ang boardroom. Ang mga miyembro ay tumayo, nagbulungan. Si Carmela ay umatras, ang kanyang muka ay namumutla na parang papel. Enrique? Mahal, bakit ka nandito? Dapat ay nagpapahinga ka. Tumahimik ka, Carmela. Ang boses ni Don Enrique ay matigas. Walang pag-aalinlangan. Tama na ang mga kasinungalingan. Tama na ang mga plano mo. Nakita ko ang lahat. Ang mga dokumento na itinago mo, ang mga stock transfers, ang mga kasinungalingan na sinabi mo sa akin habang ako ay nakahiga sa ospital. Lumapit si Liana sa kanyang ama, hinawakan ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang lamig nito, ang payat. Ngunit ang kanyang hawak ay matatag. Tatay, bulong niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Salamat. Numiti si Don Enrique. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Ako ang dapat magpasalamat, anak. Hindi mo alam kung gaano ako nagdasan na makita ang araw na ito, na makita kang lumaban. Tumingin siya sa board, ang kanyang boses ay lumakas kahit na ang kanyang katawan ay mahina. Mga Ginoo, mga binibine, ako si Don Enrique Valdez, at ako ang may-ari ng Valdez Corporation. Sa loob ng mga taon, ako ay nagtiwala kay Carmela na pamahalaan ng kumpanya habang ako ay may sakit. Ngunit ipinagkanulo niya ang tiwala na yon. Ninakaw niya ang mga stock, itinago ang mga dokumento at sinubukang agawin ng kumpanya mula sa aking anak. Tumingin siya kay Carmela, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Hindi ko alam kung paano kita naging asawa. Hindi ko alam kung paano ako nabulag sa mga plano mo. Ngunit na yon, nakikita ko na.
At hindi ko na ito papayagan. Naging katahimikan, si Carmela ay nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Ngunit wala na siyang masabi. Wala na siyang maipagtanggol sa kapangyarihan ng pagiging chairman ng Valdez Corporation. Sabi ni Don Enrique, ang boses ay malinaw. Ako ay naguutos na tanggalin si Doña Carmela sa kanyang posisyon bilang CEO at miyembro ng board. Ang lahat ng kanyang mga transaksyon ay iimbestigahan at ang lahat ng kanyang mga stock transfers ay ibabalik sa pangalan ng aking anak, si Liana Valdez. Naging palakpakan. Ang mga miyembro ng board ay tumayo, pumalakpak. Ang ilan ay lumapit kay Liana upang batiin siya. Ngunit si Liana ay hindi nakarinig ng anuman. Nakatingin lamang siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tatay, bulong niya. Ang boses ay pumutok. Salamat. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo kailangang magpasalamat, anak. Hinawakan ni Don Enrique ang kanyang muka. Pinunasan ang kanyang luha. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya. At ikaw ang magpapatuloy ng pamana ng pamilya Valdez. Tumingin si Liana kay Rafael na nakatayo sa gilid, nakangiti. Lumapit siya. Hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, bulong niya. Sa lahat, hindi ko ito kaya kung wala ka. Pinisil ni Rafael ang kanyang kamay. Kaya mo. Palagi mo nang kaya. Kailangan mo lang ng isang taong maniniwala sa'yo. Mumiti si Liana. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang bigat na daladala niya sa loob ng mga taon ay tila unti-unting nawawala. Ngunit nang lumingon siya kay Carmela, nakita niya ang mga mata nito. Hindi takot, hindi galit. Isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Isang pangako ng paghihigante. At sa sandaling iyon, alam ni Liana na hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ng meeting, ang boardroom ay unti-unting nawala ng tao. Ang mga miyembro ay lumabas, nagbubulungan. Ang ilan ay nakipagkamay kay Liana. Ang ilan ay umiiwas ng tingin. Si Carmela ay kinausap ng kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Nandito pa rin siya, bulong ni Rafael. Nakatayo sa tabi ni Liana. Hindi siya susuko ng ganon kadali. Alam ko. Tumingin si Liana kay Carmela. Nakita ang mga mata nito na nagsisilbing matalim na tingin sa kanya. Ngunit sa araw na ito, nanalo tayo. At yun ang mahalaga. Hinawakan ni Rafael ang kanyang balikat, isang maikling haplos. Hindi pa tapos ang laban, Liana. Ngunit magkasama tayo, at yun ang gagawing posible. Tumingin si Liana sa kanya, nagumiti. Salamat sa paniniwala sa akin, sa pagtulong sa akin na maniwala sa sarili ko. Hindi mo kailangang magpasalamat. Nagumiti si Rafael, ang kanyang mga mata ay mainit. Nakita ko ang totoong ikaw nung una pa lang. Ang babaeng matapang, ang babaeng handang lumaban. Kailangan mo lang ng pagkakataon upang ipakita ito. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang pisingi. Sa unang pagkakataon, hindi ito dahil sa kahihiyan. Dahil sa isang bagay na mas malalim, mas mainit. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may lumapit sa kanila. Si G. Santos, isa sa mga miyembro ng board, nakangiti. G. Valdez, binabati kita. Kahanga-hanga ang iyong ginawa ngayon. Hindi madali ang harapin ng isang taong katulad ni Doña Carmela. Salamat, G. Santos. Tumango si Liana. Ngunit hindi ko ito nagawa na mag-isa. Marami akong utang na loob kay G. Monteverde. Si Rafael. Nagumiti si G. Santos, tumingin kay Rafael. Mabuting tao ito. Mula pa nung bata pa siya, alam ko nang may mabuti siyang puso. Swerte mo, Liana. Namula si Liana, hindi alam kung ano ang isasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang kamay ni Rafael sa kanyang likod. Isang banyad na paghimo. Maswerte ako, sabi ni Rafael nakangiti. Ngunit higit sa lahat, maswerte ako na nakilala ko si Liana. Tumingin si Liana sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok na mabilis. Sa sandaling yon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng laban, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan.
Isang bagay na maaaring maging simula ng isang bagong kabanata. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Carmela nga lumalabas ng boardroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. At alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May darating pa. Ang araw pagkatapos ng board meeting ay tila man maliwanag para kay Liana. Ngunit alam niyang ang katahimikan ay panandalian lamang. Nakaupo siya sa kanyang opisina, na yon ay puno na ng mga kahon ng lumang dokumento nang tumunog ang telepono ni Rafael. Liana, may problema. Seryosong sabi ni Rafael sa kabilang linya. May nag-file ng bagong kaso laban sa kumpanya. Inaangkin ni Carmela na ang ilang assets ng Valdez Corporation ay pag-aari ng kanyang personal na kumpanya. Nanigas si Liana. Paano? Naipakita na natin ang lahat ng ebidensya. May mga dokumento siyang pinirmahan ng dating abogado ng pamilya mo. Ang sabi, ibinebenta ni Don Enrique ang mga ari-ari na yon sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Napasinghap si Liana. Hindi totoo yon. Hindi alam ng tatay ko yon. Kaya nga, kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa niya maliquidate ang mga assets na yon. Ilang minuto lang, nasa sasakyan na sila ni Rafael papunta sa rehistro ng lupa. Habang bumibiyahe, hindi mapakali si Liana. Pinag-isipan niya ang bawat posibleng hakbang ni Carmela. Ang babaeng yon ay hindi basta-basta susuko. Rafael, paano kung may iba pa siyang itinatago? Tanong ni Liana, ang boses ay puno ng pag-aalala. Paano kung hindi lang ito ang huling alas niya? Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Kaya natin to. Hindi ka na nag-iisa, Liana. Nandito ako. Sa rehistro ng lupa, sinalubong sila ng isang abogado na may dalang kapareong dokumento. Mr. Monteverde, nakapag-file na ang abogado ni Doña Carmela ng caveat sa mga property na to. Hindi maaaring ilapat ang titulo hanggat hindi nalulutas ang kaso. Napabuntong hininga si Liana. May paraan pa ba? Kailangan nating ipakita na ang mga dokumentong hawak ni Carmela ay peke o nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, paliwanag ng abogado. Kung magkakaroon tayo ng sapat na ebidensya, maaaring madismissal ang kaso. Tumalikod si Liana kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam ko kung saan hahanapin ang ebidensya. Sa lumang opisina ng tatay ko. May hidden vault siya roon na tanging siya at ako lang ang nakakaalam. Doon sila nagtungo. Sa lumang mansyon ng Valdez, nilakad nila ang mahabang hallway patungo sa dating opisina ni Don Enrique. Bagaman may sakit ang matanda, sinamahan pa rin niya sila sa pamamagitan ng video call. Liana, anak, mahinang sabi ni Don Enrique. Sa likod ng painting ng iyong ina may button. Pindutin mo yon. Ginawa ni Liana ang sinabi ng kanyang ama. Bumukas ang isang maliit na pinto sa dingding na nagpapakita ng isang metal na kahon. Sa loob nito ay mga lumang kontrata at resibo. Ang mga dokumentong to, patuloy ni Don Enrique, ay nagpapakita na ang mga assets na inaangkin ni Carmela ay hindi kailanman naibenta sa kanya. Ang pirma niya sa mga dokumento niya ay hindi tugma sa pirma niya sa mga opisyal na transaksyon. Itinago ko ang mga ito dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin mo. Pinuno ng emosyon ang mga mata ni Liana. Tatay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailangan mong matuto ng mag-isa, anak. Kailangan kong malaman na kaya mong ipaglaban ng sayo. At na yon napatunayan mo na. Samantala sa kabilang dako, hindi tumigil si Carmela. Nalaman niyang may nahanap sina Liana at Rafael. Kaya't agad siyang pumunta sa kumpanya, dala ang kanyang huling plano. Pagdating ni Liana at Rafael sa kumpanya, sinalubong sila ng mga security guard na pumipigil sa kanilang pagpasok sa boardroom. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Liana. Si Doña Carmela ang may kontrol sa boardroom na yon, sagot ng isang guard. May emergency meeting siya kasama ang mga shareholders. Napatingin si Rafael kay Liana. Kailangan nating pumasok. Paano? Tanong ni Liana. Hindi naman natin kayang puwersay ng mga gwardya. Noumiti si Rafael. May kakilala ako sa Securities and Exchange Commission. Tawagan natin siya. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang isang opisyal ng SEC kasama ang mga tauhan nito.
Ipinakita nila ang isang cease and desist order laban kay Carmela na nagbabawas sa kanya na gumawa ng anumang transaksyon sa pangalan ng Valdez Corporation. Pumasok sila sa boardroom. Nasa harap si Carmela, napapaligiran ng mga nalilitong shareholders. "Anong ginagawa ninyo dito?" sigaw ni Carmela. "Wala kayong karapatan." "May karapatan kami, Doña Carmela," mahinahong sagot ni Rafael. "Ito ang cease and desist order mula sa SEC. Ipinagbabawal nito ang anumang transaksyon na gagawin mo sa pangalan ng kumpanya habang may kaso." Namutla si Carmela. Ito ay walang katotohanan. Ako ang may kontrol dito." "Hindi na," matapang na sabi ni Liana, humakbang pasulong. "Ipinakita namin ang mga dokumento na nagpapatunay na ang mga assets na inaangkin mo ay hindi kailanman naging sayo. At meron pa kaming ebidensya na ang mga dokumentong hawak mo ay peke." Dumating ang mga pulis kasama ang isang warrant of arrest. "Doña Carmela Valdez, may kaso po kayo ng pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian. Kailangan po ninyong sumama sa amin." Sumigaw si Carmela, sinusubukang tumakas, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis. "Liana!" sigaw ni Carmela habang dinadala siya palayo. "Hindi ka makakatakas sa akin. Babalik ako! Babalik ako!" Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Liana. Naramdaman niya ang biglang pagbigat ng kanyang katawan. Ang lahat ng tensyon na kanyang dala sa mga nakaraang buwan ay biglang nawala. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Tapos na," bulong niya. Hinawakan siya ni Rafael sa kamay. "Oo, tapos na. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kailangan nating ayusin ang kumpanya, kausapin ang mga shareholders, at tiyakin na magiging matatag ang lahat." Numiti si Liana. "Kaya natin yan. Magkasama." Sa mga sumunod na araw, nagtulungan sila ni Rafael upang ayusin ang mga dokumento, protektahan ang mga assets, at makipag-usap sa mga natitirang miyembro ng board. Unti-unti, nabawi ni Liana ang tiwala ng mga shareholders. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan na pamahalaan ang kumpanya ng may integridad at karunungan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa terrace ng mansyon, magkasamang pinagmamastan ang paglubog ng araw. Napabuntong hininga si Liana. "Alam mo, Rafael, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Nung una, ayaw kong makipagkita sa'yo. Akala ko, isa ka lang sa mga taong nais akong kontrolin." Tumingin sa kanya si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng init. "At nayon? Nayon, alam kong ikaw ang pinakamabuting bagay na nangyari sa akin." Hinawakan ni Rafael ang kanyang muka. "At ikaw naman ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa katapangan na ipaglaban ng tama." Napangiti si Liana. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Malaya na siya mula sa impluwensya ni Carmela. Handa na siyang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay, kasama si Rafael sa kanyang tabi. Ang umaga ay sumapit na parang isang panibagong pahina ng libro. Maliwanag, tahimik, at puno ng pag-asa. Nakatayo si Liana sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Ang mga mata ay nakatutok sa abot-tanaw ng syudad na tila ngayon lang niya nakita ng malinaw. 3 buwan na ang nakalipas mula nang maharap nila ang huling pandaraya ni Carmela, at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang paniniwala niya na tama ang desisyon niyang manatili. Kumatok si Rafael bago pumasok, may dalang 2 tasa ng kape. "Alam kong maaga pa, pero nakita-kitang gising na. Akala ko baka kailangan mo ng kasama." Lumingon si Liana at ningumiti. "Hindi mo na kailangang i-justify ang pagdating mo sa sarili mong opisina, Rafael." "Hindi ko ito opisina. Opisina mo ito." Inilapag niya ang kape sa mesa at lumapit sa kanya. "Ako lang ang bisita na may dalang kape." Napaling si Liana ngunit hindi napigilan ang ngiti. Totoong siya na ang nakaupo sa upuan ng CEO, ang upuan na dating inaasam ni Carmela na maupuan. Sa tulong ng kanyang ama na kahit may malubang sakit ay naging gabay pa rin sa bawat hakbang niya, at ni Rafael na hindi siya iniwan kahit isang sandali, unti-unti niyang napatatag ang kumpanya. Ang board na dati nag-aalinlangan sa kanya ay ngayon buong tiwalang sumusuporta sa kanyang mga desisyon.
May pinirmahan akong kontrata kanina, ani Liana habang humihigop ng kape. Ang bagong partnership natin sa mga lokal na magsasaka. Sa wakas, matutuloy na ang programa ng ama ko para sa kanila. Alam kong proud si Don Enrique, wika ni Rafael. Napanood ko ang live coverage ng signing kanina. Mukhang maganda ang naging takbo. Oo, pero may isa pa akong gustong gawin. Humarap si Liana sa kanya, seryoso ang muka. Gusto kong pumunta sa bahay ni Carmela. Nagtaas ng kilay si Rafael. Bakit? Hindi para makipag-away. Gusto ko lang makita kung ano ang kalagayan niya. Napabuntong hininga si Liana. Alam kong ginawa niya ang lahat para sirain ako. Pero kahit na, hindi ko kayang kalimutan na naging parte siya ng buhay ko, kahit sa maling paraan. Tumahimik si Rafael. Pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng minsan ay nagtatago sa likod ng peking makeup at damit na pangmasa upang takasan ang kanyang kapalaran. Ngayon ay nakatayo ng tuwid. May kumpiyansa at may pusong kayang magpatawad kahit sa mga taong nanakit sa kanya. Gagawin ko ito para sa akin, dagdag ni Liana, para sa kapayapaan ng isip ko. Hindi kita pipigilan, sagot ni Rafael, pero sasamahan kita. Pagdating nila sa rest house kung saan inilipat si Carmela matapos ang kanyang paglaya sa piyansa habang hinihintay ang pagdinig ng kaso, naramdaman ni Liana ang bigat ng kanyang dibdib. Ang dating marangyang bahay ay tila lumiit sa kanyang paningin, hindi dahil sa pisikal na anyo nito, kundi dahil sa anino ng mga alaala ng kasinungalingan at pagmamalupit na naganap dito. Kumatok si Rafael sa pinto. Isang matandang kasambahay ang nagbukas at nagulat na makita sila. Binibi ni Liana? Senyor Rafael? Sandali lamang po, tatawagin ko po si Doña Carmela. Hindi na kailangan. Isang malamig na boses ang nagsalita mula sa loob. Lumito si Carmela sa may hagdanan. Mas matanda ang anyo kaysa nung huli silang magkita. Ang kanyang buhok na dating perpektong nakaayos ay may mga hibla na ng puti, at ang kanyang mga mata na dating nagniningning sa ambisyon ay tila kupas na. Ano ang kailangan ninyo rito? Malamig na tanong ni Carmela. Kung pupunta kayo para ipagdiwang ang inyong tagumpay, nandito na ako. Ginagawa ninyo na ang pinakamasaya ninyong panahon habang ako'y nakakulong sa sariling bahay. Hindi ako pumunta para mga ape. Mahinahong sagot ni Liana. Pumunta ako para makita ka. Bakit? Para ipakita kung gaano ka nakasaya ngayong wala na akong kontrol sa buhay mo? Umiling si Liana. Para sabihin sa iyo na pinatawad na kita, natigilan si Carmela. Sa unang pagkakataon, naglaho ang puot sa kanyang mga mata at napalitan ng pagtataka at marahil ng kaanting kahinaan. Hindi ko kailangan ng awa mo, tugon ni Carmela, ngunit may pang-ininig na sa kanyang boses. Hindi ito awa. Ito ay pagpapatawad. Lumapit si Liana ng kaunti. Ginawa mo ang lahat para sirain ako? Inilayo mo ako sa aking ama, kinontrol mo ang mga desisyon ko, at halos nakalimutan ko kung sino talaga ako. Pero kahit na, natutunan kong hindi ko kailangang dalhin ang galit na yon mapakailanman. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo, para ito sa akin. Nanatiling nakatayo si Carmela. Tila nahihirap ang iproseso ang mga salitang narinig. Sa likod niya, naramdaman ni Rafael ang presensya ni Liana na puno ng lakas. Hindi ang lakas na nagmumula sa galit, kundi ang lakas na nagmumula sa pagpili na bumitaw. Huwag mo akong pakitaan ng kabaitan, mahinang sabi ni Carmela. Mas madaling kamuhian ka kung galit ka rin sa akin. Kung yon ang gusto mong maramdaman, hindi kita mapipigil. Lumingon si Liana kay Rafael at saka muling humarap kay Carmela. Pero gusto kong malaman mo na hindi na ako natatakot sa'yo. Hindi na ako ang babaeng itinatago mo sa likod ng maskara. At kahit anong mangyari sa kaso mo, handa na akong harapin ang anumang darating. Tumalikod na si Liana at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man siya makaalis, narinig niya ang mahinang boses ni Carmela. Liana? Huminto siya at lumingon. Ang iyong ama, kumusta siya? Halos bulong ang tanong ni Carmela at sa unang pagkakataon, may bakas ng taos-pusong pag-aalala sa kanyang mga mata. Mas mabuti na siya. Nakakalakad na ng kaunti. Numiti si Liana ng bahagya.
Salamat sa pagtatanong. At umalis na sila. Sa sasakyan pa uwi, tahimik si Liana. Nakatingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga puno at gusaling dumaraan. Naramdaman ni Rafael ang pangangailangan niya mag-isa sa kanyang mga iniisip, kaya't hinayaan niya muna ito. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, kusang nagsalita si Liana. Alam mo, noong bata ako, pinang-arap kong maging malaya. Malaya sa kontrol ng aking madrasta, malaya sa mga inaasahan ng pamilya, malaya na maging kung sino man ang gusto kong maging. Napabuntong hininga siya. Pero hindi ko inakala na ang kalayaan ay may kasamang ganitong bigat. Ang pagpili na magpatawad, ang pagpiling bumitaw sa galit, hindi pala ito madali. Pero ginawa mo, sagot ni Rafael. At yon ang pinakamatapang na bagay na nakita kong ginawa ng sinuman. Tumingin sa kanya si Liana at sa kanyang mga mata ay may nakitang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang lalim na hindi lamang pagmamahal, kundi pag-unawa. Si Rafael, na minsan ay isang stranger na ipinakilala sa kanya sa pamamagitan ng isang kasunduan, ay naging kanyang pinakamatapat na kaibigan, kanyang kakampi, at higit sa lahat, ang taong nakakita sa kanya ng totoo. Kahit noong siya mismo ay hindi pa niya nakikita. Rafael, tawag niya. Gusto kong sabihin sa'yo ang isang bagay. Ano yon? Humarap siya sa kanya ng buo. Gusto kong pakasalan ka. Hindi habel sa kasunduan, hindi dahil sa kumpanya, hindi dahil sa anumang obligasyon. Huminto siya. Hinahanap ang tamang mga salita. Kundi dahil pinili kita, at gusto kong piliin ka araw-araw sa natitirang bahagi ng aking buhay. Tumigil ang sasakyan sa isang stoplight at lumingon si Rafael sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may nakitang emosyon si Liana na hindi niya madalas makita. Kahinaan. Ngunit ang uri ng kahinaan na nagmumula sa pagiging bukas sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Liana, napahinto si Rafael, tila hinahanap ang tamang mga salita. Alam mo bang noong una kitang nakita, ang akala ko ay isa kang babaeng mahina, isang biktima ng mga pangyayari. Pero mali ako. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. At hindi ko akalain na darating ang araw na sasabihin mo sa akin ang mga salitang iyon. Hindi mo sinasagot ang tanong ko, ngiti ni Liana. Napagiti rin si Rafael. Oo, pakakasalan kita. Hindi dahil sa kasunduan, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil ikaw ang taong gusto kong makasama sa lahat ng araw, maganda man o masama, madali man o mahirap. Napuno ng saya ang dibdib ni Liana. Sa sandaling yon, sa loob ng isang sasakyan na humihinto sa gitna ng syudad, naramdaman niya kumpleto na siya. Hindi dahil sa kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil sa pagmamahal na natagpuan niya sa taong hindi niya inaasahan. Isang buwan ang lumipas at sa hardin ng mansyon ng Valdez, ang hardin na minsan ay pinagbabawas sa kanya ni Carmela, naganap ang isang maliit at pribadong seremonya. Hindi ito ang engrandeng kasalan na inaasahan ng lipunan, ngunit para kina Liana at Rafael, ito ang pinakamahalagang araw ng kanilang buhay. Nakaupo si Don Enrique sa isang upuan sa harap. Ang kanyang mga mata ay may luhang hindi mapigilan. Sa kabila ng kanyang sakit, naging matatag siya para sa kanyang anak. Sa tabi niya, ilang malalapit na kaibigan at mga miyembro ng board na naging tapat sa kanila. Nakasuot si Liana ng simpleng puting damit, hindi ang mamahaling gown na dati niyang inaasahan, kundi isang damit na sinulatan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Sa kanyang leeg, ang kwintas na bigay sa kanya ng kanyang ama noong siya'y bata pa, ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina. Nakatayo si Rafael sa harap ng altar, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Liana habang naglalakad ito patungo sa kanya. Sa bawat hakbang, tila bumabalik ang mga alaala ng kanilang pagsasama, ang unang pagkikita kung saan sinubukan niyang takasan ang kapalaran, ang mga gabing magkasama silang nagplano laban kay Carmela, ang mga sandaling nagtutulungan silang patatagin ang kumpanya, at ang mga tahimik na gabi kung saan nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pang-arap. Pagdating niya sa harap ni Rafael, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. "Ang ganda mo!"
Bulong nito. Alam ko, biro ni Liana at natawa silang dalawa. Nang tanungin sila ng pare kung kukunin nila ang isa't isa bilang mag-asawa, sabay nilang sinagot ng oo. Walang pag-aalinlangan, walang takot, puno ng tiwala. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakainan at nagdiriwang ang mga bisita, hinila ni Rafael si Liana sa isang tabi. May ibibigay ako sa'yo, aniya. Inilabas ang isang maliit na kahon. Rafael, nagbaking ka na ng singsing. Ano pa ito? Bukas mo. Binuksan ni Liana ang kahon at nakita ang isang susi. Hindi isang susi ng kotse o bahay, kundi isang susi na may nakaukit na pangalan niya. Ano ito? Ang susi ng bagong opisina natin. Nakangiting sabi ni Rafael. Hindi ko ito sinabi sa'yo, pero bumili ako ng isang maliit na espasyo sa may tabing dagat. Hindi ito kalakihan, pero sapat para sa atin. Para sa mga plano natin, para sa mga pangarap natin hindi pa nasisimulan. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari sa kumpanya, kahit anong pagsubok ang dumating, may lugar tayo na atin, kung saan pwede tayong magpahinga at magsimula muli. Tumulo ang luha sa mga mata ni Liana. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng labis na kaligayahan. Paano mo nagawa ito nang hindi ko alam? May mga kaibigan ako marunong magtago ng sikreto, biro ni Rafael. At gusto kong sorpresahin ka. Tulad ng sorpresa mo sa akin nung sinabi mong gusto mo akong pakasalan? Natawa si Liana at yumakap sa kanya. Mahal kita, Rafael. Mahal din kita, Liana. At pangako, hindi kita iiwan. Hindi dahil sa kasunduan, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil ikaw ang pinili ko. At pipiliin kita araw-araw, sa bawat hamon, sa bawat tagumpay, sa bawat pagkakataon. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, nakaupo sina Liana at Rafael sa terrace ng kanilang bagong tahanan sa tabing dagat. Ang araw ay papalubog na, at ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at rosas. Alam mo, ani Liana, nakatingin sa abot tanaw. Nung unang araw na ipinakilala kita sa akin ni Carmela, akala ko ang buhay ko ay matatapos na. Akala ko magiging isa akong biktima ng isang kasunduang hindi ko naman pinili. Pero tingnan mo ako ngayon. Tingnan kita, nakangiting sabi ni Rafael. Masaya, malaya, at kasama ako. Oo, napangiti si Liana. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang parte? Ano? Hindi na ako natatakot sa hinaharap. Dati, laging may takot. Takot na hindi ako sapat, takot na mawala ang lahat, takot na hindi ako makakaya. Pero ngayon, kahit anong dumating, alam kong kakayanin natin. Dahil hindi na ako nag-iisa. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. At hindi ka na mag-iisa, pang-ako. Tumango si Liana, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Mula sa isang babaeng nagtatago sa likod ng maskara, mula sa isang babaeng takot sa kanyang anino, siya ay naging isang babaeng buong tapang na humaharap sa buhay. Hindi dahil sa kanyang kayamanan o posisyon, kundi dahil natutunan niyang maniwala sa kanyang sarili at magtiwala sa taong nasa tabi niya. Tumingin siya kay Rafael. Ang lalaking minsan ay isang estrangjero na ipinakilala sa kanya sa pamamagitan ng isang kasunduan. Ngunit na yon ay kanyang pinakamamahal na asawa, kanyang kakampi, kanyang tahanan. Rafael, tawag niya. Gusto kong ipangako sa iyo ang isang bagay. Ano yon? Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Ang mga pagsubok, ang mga tagumpay, ang mga araw na madali, at ang mga araw na mahirap. Hindi na ako tatakas. Hindi na ako magtatago. Dahil natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses kang bumangon, kundi sa kung sino ang kasama mong bumangon. Napanghiti si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At ako, ipinapangako ko na hindi kita iiwan. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat araw, nandito ako. Hindi dahil sa kasunduan, hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil ikaw ang aking pinili. At pipiliin kita, araw-araw, magpakailanman. Habang papalubog ang araw sa abot tanaw, magkahawak silang dalawa.
Dalawang taong nagsimula sa isang kasunduang puno ng lihim at takot, ngunit natapos sa isang pag-ibig na totoo at matatag. Hindi perpekto ang kanilang kwento, ngunit ito ay kanila. At iyon ang pinakamagandang bahagi ng lahat. Kaya pala, ganun pala ang tunay na kahulugan ng hindi pagsuko. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagbangon sa bawat pagkakataong madapa. Si Liana, na dating nagtago sa likod ng maskara, ay natutong tumingin sa sariling mga mata ng may tapang. At si Rafael, na dating stranger sa isang sapilitang kasunduan, ay naging pinakamatatag na sandigan. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil pinili niya ito ng buo ang puso. Sapagkat sa huli, ang pinakamagandang tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan. Ito ay ang pagkakaroon ng taong mananatili sa iyong tabi. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng pagdududa, at sa gitna ng mga araw na tila wala ng pag-asa. Ang pag-ibig na natagpuan ni Liana at Rafael ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At yon ang pinakamagandang dulo na maaaring hilingin ng sinuman. Kaya kung may natutunan man tayo sa kwentong ito, sana ay ito, na kahit gaano pa kadilim ang simula, laging may pag-asang sumisikat sa dulo. Na ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito ng buong tapang. At na ang pag-ibig, ang totoong pag-ibig, ay hindi dumarating upang iligtas tayo, kundi upang samahan tayo sa paglalakbay. Maraming salamat sa pagsama sa kwento ni Liana at Rafael. Kung nagustuhan ninyo ang kanilang paglalakbay, huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa mga komento. Gusto naming marinig ang inyong mga natutunan at naramdaman. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam at ingatan ninyo lagi ang inyong mga puso.